Praise God. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na sa pagbabasa ng Biblia sa mga story sa Bible na ating pag-aaralan sa gabing ito. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord God Almighty. Hallelujah. Dakilang Ama na nasa langit, isang mapagpalang gabi sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, dakilang Diyos, at kami po muli ay makakapakinig ng iyong mga salita. Ama na nasa langit, dalayan ko po sila ng mga nanonood sa gabing ito, Lord. Patuloy nga po na makagawang sagana sa bawat sa kanila ang mga salitawan nila na kanilang maririnig sa gabing ito, Panginoon. Tumimo sa kanilang mga puso, dakilang Ama sa langit, at patuloy na ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos na buhay, na makita namin, Panginoon, kung gaano mo kami minamahal, kung gaano mo kami iniingatan, at kung gaano mo kami, Panginoon, ginagabayan, dakilang Ama sa langit, sa lahat ng aming mga lakad. Panginoon, salamat po. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang mga salita mo na ibabahagi sa gabing ito. Salamat po, dakilang Ama sa langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang story po ni Rahab. Ito po ay makikita natin sa aklat ni Josue. Josue 2, talatang 1 hanggang 24. Una po, babasahin ko po sa inyo. Josue 2, talatang 1. Ang sabi po dito, buhat sa kampo ng Sitim. Ito pong babasahin ko po sa inyo, ito po ay mababaw na salin sa Biblia. But sa King James Version po, the same lang, pero mas mababaw po ito para lubos po nating maunawaan. Buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya. Sila'y pinagbilinan niya ng ganito. Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan, manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon. At tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. At doon sila nagpalipas ng gabi. Ang sabi ko nga po kanina, ang pag-aaralan po natin ay ang buhay ni Rahab, na isang babaeng patutot sa King James Version, at dito po isang babaeng nagbibenta ng panandaliang aliw. Verse 2 po, nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Verse 3, kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga iyan upang lihim na magsiyasat sa ating sa ating lupain. Verse 4, ngunit itinago ni Rahab ang 2 at pagkatapos ay ganito ang isinagot. Mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Sabi po ni Rahab, hindi ko po alam kung taga saan sila, pero nakituloy lang po sila sa amin. Sabi pong ganon. Sa verse 5, umalis po sila
nang isasara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila pupunta. Ngunit, sabi po ni Rahab sa hari, ngunit kung hahabulin ninyo agad, ay aabutan pa ninyo. Yun po ang sabi ni Rahab. Kasi nga po, di ba, hinahanap po yung dalawang lalaki na nagtago, nakituloy sa bahay ni Rahab. Sa verse 5, sa itaas ng bubong niya pinatago ang dalawang espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinilansan niya roon. Verse 7, hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang dalawang espiya hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga humahabol, isinara ang pinto ng lungsod. Verse 8, bago natulog ang sabi po rito sa verse 8, bago natulog si Rahab, ay inakyat niya muna sa bubong yung dalawang espiya. At verse 9, at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh, sabi ni Rahab. Alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito, at ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Sabi po ni Rahab, ang mga taga roon daw ay takot na takot sa kanila. Verse 10, nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreyo, sa silangan ng Jordan, at nilipol ang kanilang hukbo. Verse 11, kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Verse 12, kaya ngayon ipinangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawan ng masama ang aking sambahayan. Alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo, bigyan ninyo ako ng isang katibayan. Verse 13, ililigtas nga ninyo ang aking ama't ina, mga kapatid at ang kanilang mga pamilya, katibayang hindi ninyo kami hahayaang mapatay. Hanggang doon lang po muna tayo. Mga kapatid, bakit po kaya doon ng Panginoon inutusan ang dalawang lalaking espiya na doon magtago mismo sa bahay ni Rahab, na kung iisipin po natin, si Rahab ay isang hindi mabuting babae. Isa siyang babaeng nagbibenta ng aliw na alam po natin na ang gawain niyaon ay hindi po maganda, di po ba? Yun ay sobrang hindi maganda sa paningin ng Panginoon, sobrang malaking kasalanan kasi kung kani-kanino po siya nagbibigay ng panandaliang aliw. Bakit po kaya mga kapatid na alam naman natin kung ano yung ginagawa ni Rahab? At siguro naman po sa lugar na yon na kung saan inutusan ng Panginoon yung dalawang espiya, ay may mga tao po doon na makukublihan nila, hindi lang si Rahab ang makukublihan na, kundi maraming tao din po doon na okay naman po yung ginagawa, trabaho, ganun. But bakit po napili ng Panginoon si Rahab? Hindi po ba? Unang-una po mga kapatid, dahil si Rahab po ay kinakitaan ng Diyos ng matinding takot. May ugali po si Rahab na
nakakaranas po siya ng isang matinding takot, isang matinding pananampalataya. Naniniwala siya sa Diyos. Bagamat gayon po ang kanyang ginagawa, naniniwala po siya sa Diyos. At iyon po nakita po yun ng Panginoon sa kanya. Nakita po sa kanyang pagkatao ng Panginoon kung paano po siya natatakot, kung paano po siya sumasampalataya, kung paano po niya iniibig ang ating Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid na ang ating Panginoon ay hindi po tumitingin yan sa pisikal na anyo ng isang tao. Hindi niya po tinitingnan yung pisikal na anyo ng isang tao mga kapatid, kundi ang tinitingnan po niya ay yung ating kaloob-looban, yung inner, ating puso. Gaya nga po nung tinuro ni Pastora nung Sunday, di po ba? Kung natatandaan niyo po yung tinuro ni Pastor nung Sunday about the heart, guard your heart. Nabanggit niya po doon na ang Panginoon ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo ng isang tao kung sino ka man o ano ka man, ano man ang iyong trabaho, ano man ang ginagawa mo, o maganda ka man, maputi ka man, sexy ka man, pangit ka man, ano man ang itsura ng iyong pananamit, di ba po nabanggit ni Pastora? Kundi, ang tinitingnan po ng ating Panginoon ay ang ating puso. Kung ano po yung nilalaman nito, kung ano po yung nasa kaloob-looban, kung ano po yung ating iniisip, yan po yung tinitingnan ng Panginoon. Kaya nga po, pinili niya si Rahab na pagtaguan ng dalawang lalaki kasi gusto ng Panginoon na ingatan siya. Dahil alam ng Diyos na may mangyayaring bagay sa lugar na yun kapag nangyari po yung kapahamakan, tiyak na mapapahamak yung pamilya ni Rahab kung hindi niya po maiingatan si Rahab. Kaya nga po, sa pamamagitan po ng dalawang lalaking yun, magbibigay po siya ng iyon po ang pinakatanda na iniibig niya po si Rahab kahit ganun po ang kanyang trabaho. Hindi po namimili ang Panginoon kung sino ka man. Sabi ko nga po kanina, di po ba? Isipin nyo na po sa aklat ng mga gawa. Kung basahin po natin doon, may isang apostol po doon. Alam po natin na dati, nung hindi pa po siya nakakilala sa Panginoon, siya po ay napakasama. Si Pablo po. Na dati po, ang pangalan niya ay Saulo. Na sa panahon na yun, si Saulo, napakasama po niya kasi pumapatay po siya ng mga tao. Di po ba? Maganda po bang gawain ng pumatay? Hindi po, di po ba? Isang napakakarumagdumal sa harap ng Panginoon yun. Kasi wala pong karapatan ang tao na kitli ng buhay ng kapwa niya tao. Pumapatay po siya ng mga tao dati nung siya po ay makasalanan pa. Nung siya po ay si Saulo pa. Pero, alam niyo po ba ang pinaka hindi magandang ginawa niya? Hindi lang po basta-basta tao yung kanyang pinapatay, kundi yung mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano na pinili ng Diyos na maglingkod sa Kanya, yun po yung kanyang pinipersecute. Galit na galit po sa mga Kristiyano. Kaya ito po ay kanyang pinapatay. Pero dumating po ang time, ang panahon, nang ang Panginoon ay kumilos sa kanya. Isipin niyo po, mamamatay tao siya. Pero nung ang Panginoon ay kumilos sa kanyang puso, kasi kahit po siya ganun, kinakitaan din po siya ng Panginoon ng pagsisisi sa kanyang ginagawa. na pag-isip-isip niya na hindi maganda yung kanyang ginagawa, at nung na po siya ay nakakilala sa Panginoon, pinalitan ng kanyang pangalan siya na po ay si Pablo. Di po ba? Si Pablo na isang apostol ng ating Panginoon. Nung siya po ay pinili ng Diyos at nakaranas siya ng matinding pag-ibig, pananampalataya sa Panginoon. Gumanda po ang buhay ni Pablo dahil sa pagpili ng Panginoon kahit po siya ay masamang tao.
Hindi po tiningnan yun ng ating Diyos. At nung siya po ay naging mananampalataya, wala pong makapantay sa kanyang matinding katapatan sa ating Panginoon. Kung mababasa niyo po sa gawa, nandun po lahat ng kanyang ginawa na mga bagay na hindi na mga himala na ginawa niya sa pamagitan ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, gaano pa po si Rahab? The same lang po, di po ba? Mamamatay tao si Pablo, si Rahab naman ay nagbibenta ng alim sa mga lalaki. Pero, inibig sila ng Panginoon. Bagamat kahit gano'n ang kanilang ginagawa, pinili pa rin siya ng ating Panginoon na maglingkod sa Kanya. At nung siya ay naging Kristiyano na, si Pablo, matindi po yung mga himala. Di po ba? Nabanggit ko nga po kanina yun. Susunod po, basahin po natin saan po tayo nahinto sa verse 14. Ang sabi po rito, sinabi sa kanya ng mga espiya, ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lang ipagsasabi ang pakay namin dito. Ipinapangako namin walang masamang mangyayari sa inyo kapag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupaing ito. Verse 15, nakakabit sa pader ng lungsod ang bahay ni Rahab, kaya't uwat sa kanyang bintanay, inuhugos niya sa labas ng lungsod ang dalawang espiya. Verse 16, ngunit bago sila umalis, sila'y pinagbilinan niya ng ganito, pumunta muna kayo sa kaburulan, at magtago kayo roon ng 3 araw upang hindi kayo makita ng mga tauhan ng hari. Kapag nakabalik na sila sa lungsod, saka na kayo lumakad. Verse 17, sinabi naman sa kanya ng dalawa, tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa iyo. Di po ba? Yun po yung nangako po ang dalawang lalaki na hindi po maaano yung si Rahab sa pamamagitan ng pagtatago sa kanya, sa kanila ni Rahab, sa kaniyang tahanan. Verse 18, kailangang gawin mo ito pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod. Ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan. Tipunin mo ang iyong bahay, ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid at ang iyong buong angkan ng iyong ama. Sipin niyo po mga kapatid. Sabi po sa verse 18, ano po ba ang naging tanda ng para hindi po sila masaktan, hindi po sila magalaw sa pagbabalik ng dalawang lalaki na at ang Panginoon ay pupunta na sa lugar na yon? Ano po ang naging tanda? Yung lubid na pula na kung saan sila ay bumaba upang makapunta sa Jericho. Yun po ang naging tanda mga kapatid. Gaya po nung kasaysayan ni Moises, kung inyo pong natatandaan at alam po kung familiar po ito sa inyo. Nung si Moises po ay inilabas niya ang mga taga-Israelites sa Egypt at yung si Faraon ay nagmatigas. Hindi pumapayag na ilabas ni Moises ang mga Israelites. Kaya ang ginawa ng Panginoon, inutusan ng Panginoon ng lahat ng matatanda sa Israel na magkatay sila ng mga kordero o tupa at ibahid nila ang mga dugo ng mga hayop na kanilang kakatayin sa mga haligi ng pintuan. Nang sa ganon, iyon ang tanda na kapag dumaan doon ang Panginoon, gaya ni Rahab na kanyang ginawa sa kanyang pamilya, ang tanda ay isang lubid na pula na nilaglag niya kung saan yung inuutos sa kanya ng dalawang lalaki. Gayon din ang naging tanda ni Moises na upang hindi magalaw yung mga panganay sa lugar na yon at ang yung mga panganay na hayop. Ang naging tanda po ay ang dugo ng tupa na ipinahid nila sa haligi ng pintuan ng kanilang mga tahanan. Kasi po,
Sa time na yun, talagang, di ba, na ano po natin, namatay yung anak ni Faraon. Gayun din po, then basahin po natin ang, saan po tayo na hinto, verse 19. Ang sabi po nung dalawang lalaki kay Rahab, di ba, sabi po, maglagay ka ng palatandaan, yung lubid nga. Ngayon, ang sabi ng dalawang lalaki, ngunit, hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay. Ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan sa sinumang nasa loob ng bahay. The same po, di po ba? Sinabi po ng Panginoon na wag silang lalabas, dun din po kay Moises, sa time na pagdumaan ng Panginoon, wag lalabas ang kanilang pamilya. Gayun din po kay Rahab, at sabi ng dalawang lalaki, wag silang lalabas sa iyong tahanan kasi wala na silang pananagutan dun dahil sumumpa sila kay Rahab na hindi masasaktan ang kaniyang pamilya, siya at ang kaniyang mga magulang, mga kapatid sa pamamagitan ng tanda na yon na ginawa nila. Pero kung lalabas sila sa tahanan ni Rahab, dun po sila mamamatay. The same po. Ang sabi po dito sa verse 20, subalit kapag ipinagsabi mo itong ating pinag-usapan, huwag mo nang asahan ang pangako namin. Yun po ang sabi ng dalawang lalaki kasi lihim po yun, hindi ba? Kaya nga po silang mga espiya dahil lihim po yung kanilang gagawing pag-spy sa lugar na yun. Verse 21, pumayag ang babae at pagkatapos ay pinaalis na ang mga espiya, pagkatapos itinali niya sa labas ng bintana ang lubid na pula. Verse 22, pumunta nga ang mga espiya sa kaburulan at ng 3 araw na nagtago roon habang pinaghahanap sila ng mga tauhan ng hari. Pagkatapos, bumalik na ang mga ito sa lungsod nang hindi nila makita ang mga espiya. Yun po yung mga tauhan ng hari. Verse 23. Bumaba naman mula sa kaburulan ang mga espiya, tumawid ng ilog at nagbalik kay Josue. Iniulat nila kay Josue ang buong pangyayari. Ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupang iyon, ang sabi nila kay Josue. Sapagkat ang sabi nila, mabanggit lamang ang pangalan natin, nangangatog na sa takot ang mga taga roon. May takot po yung mga tao doon, pat hindi po lahat. Salamat po sa ating Panginoon. Yun po hanggang verse 24 na po yun. Alam niyo po ba mga kapatid, bakit po ang Kanaan, yun po yung Kanaan na isang promised land ng ating Panginoon. Isipin po natin, bakit po ang Kanaan ang pinili ng Diyos na isang lugar na ipinangako ng ating Panginoon? Unang-una po mga kapatid, ang Kanaan po kasi ay hindi po lahat doon ay natatakot sa Diyos. Gaya po dito sa Baliwag, sa Bulacan. May mga Kristiyano, may hindi. Gayon din po doon. Hindi po lahat doon ay natatakot sa Diyos. Ang iba po doon ay masasamang tao. Nandun na po yung sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Nandun na po yung ginagawa ni Rahab, na trabaho ni Rahab. Marami po silang ginagawa na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Pero yung iba po doon ay may takot sa Diyos. Kaya kaya po yun ang pinili ng ating Panginoon na isang pinangako ng Diyos sa mga Israelita kasi gusto po ng Panginoon na makakilala din po yung mga tao doon. Na kagaya ng ginawa niya sa Israelites, na ang mga taga-Israelites ay makapagpatotoo sa kanila kung gaano kabuti ang Diyos. Gayon din po kung paano po si Rahab na nagtiwala sa Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon ay makita ng mga tao doon kung paano niya iniligtas ang mga Israelites sa kay Paraon na kung saan talagang pinahihirapan sila. At
nakita rin po ng mga tao doon ang buhay ni Rahab nung siya po ay nagkaroon ng takot sa Diyos na kung paano iniligtas ang pamilya ni Rahab ng Panginoon sa kasamaan, sa mangyayaring sakuna. Gayon po kabuti ang Diyos sa buhay ni Rahab at ng kanyang pamilya. Dahil nakita po ng Panginoon, si Rahab po ay sumunod sa kanya. Sumunod po sa mga espiya kung ano po ang sinabi ng dalawang lalaki, yun po ang kanyang ginawa. Hindi po siya, hindi niya po, yung sa pangako, hindi niya po binali ang pangako niya sa dalawang lalaki na hindi niya po ipagsasabi yung mga bagay-bagay na kanilang napag-usapan. Napakabuti po ng Diyos, di po ba mga kapatid? Kasi po, kahit gaano po kasama ang tao, talagang gumagawa po siya ng mabuti. Iniibig niya po ang tao. Hindi niya po tinitingnan kung gaano po kasama ang tao. Kaya po nga po mga kapatid, bilang isang Kristiyano, nawa, lagi po nating maalala ang buhay ni Rahab na isang masamang babae na kung isipin natin sa panahon natin yung pinandidirihan yung mga ganun trabaho. Na kahit nga po tayo mga Kristiyano, ay kapag nakakaisip tayo ng ganun, hindi po natin masasabi na perfect tayo na hindi po nakakapag-isip ng hindi maganda sa babaeng ganun, di po ba? Pero po sa katotohanan, dapat po bilang isang anak ng Diyos, hindi na po tayo nakakaranas ng ganung masamang kaisipan sa ating kapwa. Kasi po, tayo nga po ang dapat na maging example sa mga ganung tao na kung saan kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, kahit po anong sabihin nila, base nga po sa aking karanasan mga kapatid, kapag ako po ay nagsishare dito po sa paligid namin, talaga pong nakakaras po ako ng kalungkutan. Kasi sa kagustuhan kong sila po ay maisama sa gawain ng Panginoon, ilan lang po yung talagang uma-agree sa sinasabi ko, sa sinishare ko. May nagsasabi pa nga po dyan, hindi daw sila bagay sa church natin dahil nga po sila po ay sobrang makasalanan dahil manginginom po sila, nagsasabong, kung ano-ano po. Pero sabi ko nga po, walang pinipili ang Diyos, sabi ko. Ano man po yung nagawang kasalanan, maliit man o malaki ba, pero wala pong maliit o malaki, iisa lang po ang kasalanan. Ito po ay kahit gaano kalaki ang ating nagagawang kasalanan sa ating Panginoon, nariyan pa rin po ang kamay ng Diyos, handang magpatawad, handang umunawa, handang kalingain ang bawat isa sa atin. Yun po ang sinasabi ko sa kanila. Sabi ko, kung ready na sila, natanggapin ng Panginoon, sama sila. Kung nangangako naman po sila, pero talagang napakahirap po na kailangan po pag tayo po ay nagbabahagi ng salita, kakitaan din po tayo na hindi po natin sila inuusgahan na ganun sila. Napakahirap po maging isang Kristiyano kasi talagang ang tingin sa'yo ng mga tao ay perfect. Kailangan pag Kristiyano ka, perfect ka na, hindi ka na nagkakamali. Kaya ikaw ang kanilang example, ikaw ang kanilang susundan. Kasi konting pagkakamali mo lang, sasabihin, Kristiyano yan. Bakit ganyan? Bakit ganyan siya? Di po ba? Sa kinalulungkot nga po ng aking puso dahil dito po sa lugar namin, dalawa po kaming naglilingkod sa Panginoon. Bukod pa po yung iba na na-sharean ko. Siya po ay isang ginagamit din po ng Diyos sa gitara, sa worship sa instrumental. Pero hindi ko po siya kinakikitaan, lalaki po siya, hindi ko po siya kinakikitaan ng talagang pagbabago ng buhay. Kaya parang kinu-confer nila kami sa lugar na to. Kaya hindi ko po sila minsan mahikayat dahil sabi nila, bakit daw po yun, born again, nagigitara, bakit daw nagiinom, nakikipag-away. Sabi ko po, yan talaga pong
Ang kabaguhan ng buhay, hindi po yan instant, mga kapatid. Yan po ay unti-unti. Sa tulong ng Panginoon, hindi niyo po kayang baguhin ang inyong sarili. Kung sa sarili niyo lang po, hindi niyo po kayang baguhin. Pero sa kahabagan ng Panginoon at awa, mababago po tayo. Bagamat tayo ginagamit ng Diyos, na dapat hindi na po ganun dahil kailangan po na tayo po ay hindi na tayo magkakasala, pero kailangan po maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos para maging example po tayo sa mga tao na ating nakapaligid sa atin. Kaya mga kapatid, bali ang aral po na aking iiwan sa inyo sa buhay ni Rahab, huwag po tayong madaling bilang isang Kristiyano, huwag po tayong maging mapanghusga sa ating kapwa, kundi unang-una po tingnan po natin kung gaano po siya, kailangan po niya ng pag-ibig ng Panginoon, kailangan po niya ng habag ng Diyos, kaya sa pamamagitan po natin ay maaakay po sila. Isipin po natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa lahat. Magandang gabi po ulit. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord, God Almighty. Salamat po aming Ama na nasa langit. Salamat po, Panginoon, sa iyong awat habag. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong biyaya, Panginoon, na sa gabing ito, sila, Panginoon, na nakapakinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng buhay ni Rahab. Lord, ikaw ang gumawang sagana sa kanilang mga buhay. Panginoon, kami po ay sumasampalataya sa iyo bilang mananampalataya mo, Panginoon. Nais po namin na ang bawat tao na nakapaligid sa amin ay makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, gamitin mo kami, dakilang Diyos, bilang iyong anak na tinawag mo, naglilingkod sa iyo, sumasampalataya sa naniniwala sa iyo. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin upang sila po ay maakay sa iyo, Panginoon. At huwag mo kaming kasumpungan, dakilang Diyos, na nanghuhusga kami sa aming kapwa. Kundi kasumpungan mo ang bawat isa sa amin na ang pag-ibig ay sumasagana sa aming mga puso sa lahat ng tao, bagamat sila po ay masama, kung ano man po ang kanilang mga ginagawa. Alam po namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Dakilang Diyos, kung paano mo, Panginoon, binago ang mga tao sa kulungan, Panginoon, yung umawit ng isang dakot ng himala. Lord, sila po ay mga taong nasa kulungan na nakakilala na sa iyo. Panginoon, gamitin niyo po yung bagay na yon upang kahit gaano po kasama ang mga tao sa mundong ito, Panginoon, ay makakilala sa iyo, dakilang Diyos. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, na sa pamamagitan ni Rahab, Panginoon, nawa, O Diyos, magising po ang bawat tao, dakilang Diyos, na ikaw ay walang pinipili. Salamat po, dakilang Ama sa langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Thank you, Lord God Almighty. Maraming salamat po muli, mga kapatid. Isang magandang gabi sa ating lahat. God bless you po.